Sige, tanungin na natin siya. Bibigyan kita ng isang tanong, magtanong ka sa akin. Oo, sige, wala problema. Magtanong ka rin mamaya. Magtatanong sa'yo, okay lang ba? No problem. Go ahead. Basta bro, Ayan, yan ang gusto ko. Sige, go. kaya kitang kausapin ng maayos kung maayos ka. Ganun lang. Ayan, yan. Kakakyat ko nga lang, inadhom mo agad ako. Bigyan Hindi mo kita ako ng inadhom. ayos na discussion. Hindi kita inadum. Hindi kita inadum. Wala akong adum sa'yo. Ako na magtanong. Sige. Nasabi kasi dito, kung ano sa pinakataas, Abu Hurairah reported Allah Apostle as saying, O Allah, I make a covenant with thee against which thou wouldst never go. I am a human being and thus for a Muslim whom I give any harm, or whom I scold, or upon whom I invoke curse, or whom I beat, make this a source of blessing, purification, and nearness to thee on the day of resurrection. Itong tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba dito na ang invocation ng curse ni Muhammad ay source of blessing? Naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ako sa hadith, pero hindi ako naniniwala sa explanation mo, James Orenciaga. Okay, everyone here, watch how I answer this question. Okay, So, sige. ang verse na kinukot ko, bro, is Sahih Muslim. Okay, 2601b. And reported by Abu Hurairah. O Allah, I make a covenant with thee against which the would never go. I am a human being, and thus for a Muslim, whom I give any harm, of whom I scold upon, whom I invoke curse upon, whom I beat, make this a source of blessing, purification, and nearness to on the day of resurrection. Ang tamang pagkakaunawa kasi dyan, James, dyan pa lang sa pinakaunang sentence nakalagay, O Allah, I make a covenant. And as a human being, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as a human being, kung meron man siyang, okay, yung binabanggit dyan, kung meron man siyang na-curse, kung meron man siyang nasigawan, Okay. okay, yan yung pinapakahulugan niya, hindi literal na may ginawa siyang ganun. Okay. Ang Sige. ibig sabihin ng talata na yan, as a human being, kung may nasigawan man ako, may namura man ako, gawin mo sana itong Okay, blessing okay. as if, even if, kung sakaling meron man. Okay. Yan ang kahulugan ng hadith na yan. Okay, fair enough. Sige bro. Fair enough. I accept that. I respect your answer, ha? I'm not misinterpreting you. Sige. Siguro, next kong question. So, binanggit mo kanina na sabi niya, whom I invoke curse, make this a source of blessing. So, ang tanong dito, no, itong pagsabi niya na I invoke curse, kung meron daw siyang na-invoke na curse, source of blessing daw yun. Tinatanggap mo ba na ang curse ni Muhammad ay source of blessing? Tinatanggap mo yun? No, hindi ko tinatanggap yung explanation mo kasi una sa lahat wala namang kinurse si Prophet Muhammad. Ang tinutukoy kasi sa hadith na yan as a human being. Dahil tao lamang siya, kung may mga nasigawan man siya, then make it as a source of blessing. Okay. Yan ang tinutukoy sa hadith na yan, James. Pwede na ba akong magtanong sa'yo kung okay lang? Sige, go ahead. Ikaw na. Bigyan Okay, na. can we talk about metaphysics of the Trinity? Let's go. Okay lang ba sa'yo yan? Metaphysics of the Trinity? Okay. Kasi magtatanong ka lang naman eh. Ang question ko sa'yo, bro, Sige. James, how many cells does Trinity have? How many self? Yes, ilang cell ang Trinity? Ito bang bawat persona na to may kanya-kanyang cell or are they sharing in one self? They have a personhood na one substance pero three persons na self. Pero yun ay one infinite pa rin, one transcendent pa rin at one immanent pa rin. So ibig sabihin, That's not my question. hindi siya countable one self. Eh di sinasagot ko bro. I answered it. I said na yung self niya is one being pero yung personhood niya is meron ding selves yun. May tatlong self sa loob ng Trinity. Yung Father, Son, and Holy Spirit, they have their own self, correct? Yung personhood may personal selves which is one infinite pa rin yun na selves. That's a true dichotomy kasi. Wag mo turuan sa dichotomy, pasagutin mo lang ako. Hindi mo ko pwedeng turuan sa it's not your time to explain. Ako mag-i-explain, ako magsasagot eh. Okay, ang bawat personhood ba na to, yung Father, Son, Holy Spirit, ang bawat isa ba sa kanila ay may isang self or they are sharing in one self? Yan ang gusto kong malaman. They have independent selves na personhood. No, okay, pero yung kanilang selves nila is one substance of divine. Hindi ko pinag-uusapan yung yung substance or It's essence. my answer, bro. It's my answer. Part of my answer yun. Okay, sinasabi Hindi mo ko pwedeng turuan. Okay, they have their independent self. Therefore, yung Father may sariling self, yung anak may sariling self, yung
spirit, may sariling self, correct? As one substance ng divine as transcendent selves. Bro, that's ad hoc. Okay, sige. Hindi, bro. Sabi ko nga. Next question ko. In order for consciousness to exist, it needs to be predicated to the person, correct? Yes, predicated to the person. Pero, teka nga, pakinggan mo nga. Huwag kang bastos. Ikaw naman, oh. Okay, go ahead. Hindi ako bastos, Pakinggan bro. mo ako. Kanina sumagot ka, hindi kita inano eh. Sige, mute lang ako. Ang sagot ko kasi sa'yo, yes, meron silang independent personhood na distinct but or isa lang sa nature, isa lang sa essence. Kasi nga, ang Diyos is hindi naman siya countable selves, kundi infinite selves yun. It's not countable selves na binibilang mo sa tatlo na may figure na tatlo. Kundi, yun ay transcendent selves at saka infinite selves. Yun. Okay, so kung ngayon tinatanggap mo na may independent self yung bawat persona, ina-accept mo na in order for consciousness to exist, it needs to be predicated to the person. Ang question ko sa iyo, itong tatlong persona ba to, nag-share sa isang consciousness o bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang consciousness? May kanya-kanyang consciousness nga sa personhood. Pero yung consciousness nga na yun, teka lang, pakinggan mo nga ako. Kaya yung problema sa'yo, ayaw mo makinig ng sagot eh. Pagdating nga sa personhood, meron nga yung distinction ng kanilang personalities, ng selves nila. Pero yung kanilang personalities na yun ay one transcendent being, yun ay one infinite being, yun ay one immanent being pa rin, infinite. Hindi siya countable selves, kundi transcendent infinite selves. Pakita mo sa akin sa Nicene Creed kung saan nagsasabi na each person may kanya-kanya silang consciousness rather than they are sharing in one consciousness. Ang sabi sa Nicene Creed, ang tatlong persona ay isang substance. Yun na yun. Substance yung pinag-uusapan natin, bro, dito. Yung pinag-uusapan natin. Ano ba, nagtatanong ka ba o tinuturuan mo ako? Nagtatanong ka lang eh. Sabi ko nga sa'yo, kaya nga sabi ko sa'yo, kung gusto mo nang ikaw mangingibabaw ka ng sagot, gagawin nga natin formal debate. Ito na nga, Hindi to formal debate kasi nga pag sumasagot ako, sumasabay ka pa nang lumalabas na yung mga tao hindi makakuha ng sagot. Mag-mute lang ako, bro. Mag-mute lang ako. Sige. Ganun dapat kung ano yung sagot ko, tanggapin mo muna. Kasi yung sagot mo tatanggapin ko din naman, hindi ko naman naanoin yan eh. Ako nakatatlong call out ka na eh. So ang sagot ko nga sa'yo, sabi mo hanapan ko daw na sa Nicene Creed. Ang sabi ko sa Nicene Creed, ang tatlong persona, isang substance lang, isang essence. Yun yung nakalagay sa Nicene Creed. Sige, may tanong ka pa ba? Do you want me to ask your question? Okay ka na ba? Okay, pwede na ba ako magsalita, James, ang hindi ka napapagod sa akin? Sige, go. Okay, listen everyone, guys. James Hornshada becoming an heretic Christian, ladies and gentlemen. Okay? Ano ba yung sagot niya kanina, mga kapatid? Sabi ni James Hornshada, each personhood has their own self and each one of them have their own consciousness. With that being said, if these three persons are each fully God and independent to one another and they have their own consciousness, then that's three gods. Tatlong Diyos po yan. Hindi po yan one Diyos na nag-share sa isang essence lamang. Kaya nga ginagawa niya, tumatakbo siya sa substance eh. Tumatakbo siya sa one essence kahit hindi ko naman binabanggit yan eh. Ano niya ako pa? So magkukulusyon ako kasi umalis naman siya agad, walang pasyensya din siya eh. Kulang din sa pasyensya tong taon na to eh. So ganito, nagtuwang-tuwa siya, kasi akala niya nakapuntos siya. Na hindi ko mo magsabi tayo na tatlong selves, we are saying tatlong gods. Again, napaka-ignorant na argumento niya yon. Kaya nga sinabi natin sa huling conclusion na yun ay transcendent selves. Transcendent selves, infinite selves, at immanent selves. Ibig sabihin, hindi siya binibilang na tatlo, kundi siya ay transcendent. Ibig sabihin, ang Diyos, kahit na hindi siya tatlong Diyos, kaya niya na mag-transcend sa tatlong persona, na hindi kinakailangan tatlong countable na Diyos. Hindi niya ni-refute. Sinabi ko na hindi countable eh. Hindi three countable. Ang pinipilit niya, tatlong Diyos daw. Ang bira. Saan mo mababasa sa Nicene Creed na tatlo ang Diyos? Ayun naman talaga paniwala natin na ang personhood, consciousness yun. But again, dahil ang Diyos ay transcendent, hindi mo siya pwedeng limitahan na tatlong Diyos agad. What do you mean tatlong Diyos? Hindi naman binibilang ang Diyos para sabihin mo tatlo eh. Sorry Abdullah Alim. Kasi ibig sabihin, napakahina ng utak ni Abdullah Alim. Kasi ang tingin niya doon sa selves, tatlong Diyos. Hindi ba pwedeng ang Diyos infinite pa rin, hindi pa rin nabibilang? So lumalabas na talagang minimisinterpret talaga nila ang paniniwala ng Christianity. Talagang andun yung kanilang utak na hindi talaga nakaintindi.